Ang mundo ay pumasok na sa panahon ng katuparan ng mga propesiya. Mas matitindi pa kaya ang mga sakuna sa 2026? Ito ang pinakamalalang mga pandaigdigang sakuna ngayong taon. Minsang itinopesya ng Panginoong Hesus sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapigatian. Nang gayoy, di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ngayon, ang mundo ay pumasok na sa panahon ng katuparan ng mga propesiya. Marami ang nagsasabing sa 2026 ay maaaring magkaroon ng mas matitinding sakuna. Maaaring makaranas ang Pilipinas ng 4 na lindol at yayanigang lupa na tila papel. Maaari ring magkaroon ng isang pandemyang kakalat sa buong mundo na magdadala ng 4 na uri ng virus at maraming tao ang maaaring hindi makaligtas. Maaaring magkaroon ng malawakang pagkawalan ng kuryente sa buong mundo na posibleng magdulot ng 3 araw ng kadiliman. Maaaring marami ang hindi naniniwala rito. Ngunit isang bagay ang hindi may kakaila, tiyak na darating ang malaking sakuna sapagkat sinabi ng Diyos, sasapit ang lahat ng uri ng sakuna. Sunod-sunod, daranas ng mga sakuna ang lahat ng bansa at lugar. Ang salot, taggutom, baha, tagtuyot at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakunang ito ay hindi lamang mangyayari sa 1 o 2 lugar. Matatapos ang mga ito sa loob ng 1 o 2 araw. Bagkus, kakalat ang mga ito sa palawak na lugar at titindi ng titindi. Sa loob ng panahong ito, lilitaw ng sunod-sunod ang lahat ng uri ng mga salot na insekto at mangyayari ang pinomeno ng kanibalismo sa lahat ng dako. Ito ang paghatol ng Diyos sa di mabilang na bansa at tao. Mga kaibigan, ang mga sakuna ay paghatol ng Diyos sa mundong puno ng kasalanan. Huwag na nating baliwalain pa ang kanyang babala. Katulad noong panahon ni Noe, naging abala ang mga tao sa pagkain at pag-inom, pag-aasawa at pagpapakasal at paghahanap buhay at walang naniniwala sa babala ng Diyos. Sa huli, nilamon sila ng baha habang tumatangis at nangangalit ang kanilang mga ngipin. Kaya paano tayo makapapasok sa daong ngayon at matatanggap ang proteksyon ng Diyos? Hindi ito tungkol sa paghahanda ng mas maraming pera o mas matibay na kanlungan, kundi tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng uri ng kasalanan, kabilang ang pagmamataas, inggit, pagsisinungaling, puot, pagkamakasarili, kasakiman at iba pa. Noong una, ang mga taga-Ninive ay nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang mga sarili. Inamin ang kanilang mga kasalanan at nagsisi. Dahil dito, hindi itinuloy ng Diyos ang kapahamakang ipapataw sana niya sa kanila. Ngayon, ang Diyos na nagpatawad sa mga taga-Ninive ay patatawarin din tayo basta taos puso tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Naniniwala ka ba rito? Pakatandaan nito, lilipas sa mga sakuna, ngunit sa huli, haharap ang bawat isa sa paghatol ng Diyos. Kung buhay o kamatayan, ang kahihinatnan ay nakasalalay sa pasyang gagawin mo ngayon. Kung nais mong malaman kung paano tunay na magsisi, mag-iwan ng Amen at makatatanggap ka ng mabuting balita. Inaanyayahan kitang sumali sa aming libreng online fellowship upang sama-sama tayong maging mapagmatsyag at maging handa sa pagharap sa malaking sakuna. Huwag kalimutang ibahagi ito sa pinakamahalagang tao sa iyong buhay upang sila rin ay maprotektahan ng Diyos at makalayo sa sakuna. Amen.